بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أما بعد، الابتلاء, ang pagsubok. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng papuri ay tanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya nang lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan niya kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa, asal at pag-uugali. At siya ang sukdol ng kapangyarihan, ang lubos na magpapapatawad. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga masasamang mga nagawa at mga kamalian. Ang ating paksa ay ang pagsubok. Katunayan na kabilang sa mga tradisyon ng sansinukob ang mundo ang pagkakaroon ng pagsubok sa mga nilikha ng Allah upang magsilbing pagsusulit sa kanila, paglilinis mula sa kanilang mga kasalanan, at upang mabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala at tunay bago pa man nagawa ng isang tao ay batid na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa kanila ang matapat at sinungaling sa kanilang pananampalataya sa Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ في سورة البقرة. Sa malapit nitong kahulugan, at katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay o mula sa mga bagay tulad ng pangamba, pagkagutom, at pagkalugi sa hanapbuhay o kakulangan sa kayamanan, pagkawala ng mahal sa buhay, at kakulangan sa bungang kahoy. Datapwat, magbigay ng magandang balita sa mga taong as-sabirun, mapagtimpi. At sinabi din ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Suratul Anbiya. Sa malapit nitong kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. At kayo ay aming susubukan ng kasamaan at kabutihan, at sa amin kayo ay magbabalik. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Fi Surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Inaakala ba ng sangkatauhan na sila ay hahayaan na lamang sapagkat sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa kaisahan ng Allah at sila ay hindi nasusubukan? At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala'. Inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala'.
wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Sa malapit itong kahulugan, katiyakan na nakasalalay ang laki ng gantimpala sa gaano katindi ang pagsubok. At tunay na ang Allah kapag minahal niya ang isang nasyon, ito ay kaniyang susubukan. At kung sino man ang nalugod, mapasakan niya ang lugod ng Allah. At kung sino man ang nagalit, hindi nalugod, ay mapasakan niya ang puot ng Allah. Inulat ni At-Tirmidhi at ang kanyang komentaryo sa hadith ay ang hadithun hasan, mabuting hadith. At ang mayroong kumpletong pananampalataya, sila ang mga taong nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, aw yubtala al-'abdu ala hasabi dinihi. Fa in kana fi dinihi sulba, ishtadda bihi bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun, ibtuliya ala hasabi dinihi. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة." حديث حسن. Ang taong mayroong pinakamatinding pagsubok ay ang mga propeta ng Allah. Pagkatapos ang mga mabubuting tao. Pagkatapos ang mga sumunod na katulad nila. At tunay na susubukin ang isang alipin ayon sa kanyang pananampalataya. Kung siya ay mayroong malakas at mataimtim na pananampalataya, ay mas lalong titindi ang kanyang pagsubok. Ngunit kapag may kahinaan ang kanyang pananampalataya, siya ay susubukin na naayon sa kanyang pananampalataya. Tunay na hindi mawawala ang pagsubok sa isang tao hanggat siya ay iiwan nito na naglalakad sa kalupaan na wala siyang bahid na kasalanan. At sinabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u shakara, fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lah." Rawahu Muslim. Kamangha-mangha ang katangian ng isang mananampalataya, sapagkat ang lahat ng bagay o pangyayari na dumatal sa kanya, sa kanyang buhay, ay pawang kabutihan lamang. Tunay na walang ibang magtataglay o nagtataglay nito maliban sa totoong mananampalataya. Kapag dumatal sa kanya ang kabutihan, mga bagay na ikakasaya, siya ay nagpapasalamat sa Allah at ito ang pinakamainam sa kanya. At kapag dumatal sa kanya ang kapinsalaan, mga problema o pagsubok, siya ay nagtitimpi at alam niya na ito ay ang pinakamainam sa kanya. At dito tayo ngayon sa kung ano yung mga ilan sa mga hikmah, wisdom at kainaman sa likod ng pagsubok. Una, pagpapatawad sa mga kamalian at kasalanan. Pangalawa, pag-angat ng antas ng tao dito sa mundo at sa kabilang buhay. Pangatlo, pakiramdam ng kakulangan sa pagtataguyod ng karapatan ng Allah at pagsisisi sa sarili o sa mga kasalanan na gawa. Pang-apat, pagbukas ng pintuan ng taubah, pagbabalik loob, pagpapakumbaba sa Allah. Panglima, pagpapalakas ng pananampalataya sa tadhana, mabuti man o masama. Pang-anim, isang uri ng pagpaparusa ng Allah, lalong-lalo na sa mga taong lumagpas sa limitasyon ng Allah sa paggawa ng kasalanan. Mga sitwasyon o kalagayan ng tao sa pagharap ng pagsubok.
Una, mga taong hindi malugod at hindi tanggap ang mga pagsubok. Sila ang mga taong pinagkaitan ng kabutihan at mapapasa kanila ang galit at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga taong nagtimpi, nagsabar sa pagsubok, at ito ang nararapat gawin at taglayin ng isang tao sa pagharap ng pagsubok. Pangatlo, mga taong nalugod at nagpasalamat sa mga pagsubok, tunay na makakamit nila ang maraming kabutihan at sila ang mga taong may matatag at mataas na pananampalataya. Kung sakaling dumating ang oras ng pagsubok, ito ang mga nararapat gawin sa oras ng pagsubok. Una, ang tiyak na kaalaman na ito ay nagmula sa Allah upang sumuko sa mga bagay na tinadhana sa Kanya. Pangalawa, ang manatili sa pagsunod sa ipinag-utos ng Allah at huwag sumuway dito at huwag magalit at sisihin ang panahon. Pangatlo, gumawa ng mga paraan na ipinahihintulot ng Allah upang malampasan ang pagsubok. Pang-apat, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah at pagbabalik loob sa Kanya. Panglima, ang pagtitimpi, sabar sa unang bagsak ng pagsubok. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.